Hi guys! Kumusta kayo? Welcome sa Heartbeats and High Notes, ang podcast kung saan din tayo magsasama-sama ng mga pagod, puyat, pero passionate na college students. Ako nga pala si Shea, currently political economy major, at ngayon, pag-uusapan natin ng college life, yung real talk, walang filter, walang pang brochure. Let's start with expectations versus reality. Noong high school ako, ang nasa utak ko, college is all about freedom. Araw-araw kang naka-tote bag, nakakape, naka-laptop. Tapos, cool na cool sa hallway, parang nasa indie film. But, fast forward to now, totoo naman pala, may kape, may laptop, pero may eye bags, may utang sa tulog, at may existential crisis kada quiz. Every time na may class recitation, parang may mini heart attack. Tapos, pag may group project, may groupmate ka na laging Mia, missing in action. Ngayon naman, pag-usapan natin ng pagiging isang political economy student. Kilala kami sa tatlong bagay. Palaging may dalang readings, laging pagod, at mahilig magtanong ng bakit ganito ang sistema. Imagine, one class titingnan mo, yung economic impact ng IMF policy sa Global South. Tapos, susunod, nagdidebate kayo kung may role pa ba ang nationalism sa panahon ng globalization. Sunod-sunod yan, walang pahinga. Pero alam mo, nakakatuwa rin. Kasi sa political economy, natutuwa kong tumingin sa mas malalim na dahilan ng mga bagay. Hindi lang basta presyo ng bigas ang issue. Ano ang policy behind that? Sino ang nakikinabang? Sino ang naaapektuhan? Dati, kapag tumataas ang presyo ng sibuyas, ang reaksyon ko lang, grabe, ang mahal na nito ah. Ngayon, nagdi-discuss na ako ng supply chains, import restrictions, at agricultural neglect. O, di ba? Ang laki ng pinagbago. But let's be honest, nakakapagod ang kolehiyo. Minsan, gusto mo na lang mag-drop out at magtinda ng fishball sa tapat ng campus. Pero kahit pagod ka na, may part sa'yo na nagsasabing, hindi, kailangan mong tapusin to. Kasi alam mo yung purpose mo. Hindi lang to get a degree. Hindi lang para makakuha ng trabaho, kundi para maging parte ng pagbabago. Cheesy man dun pakinggan, pero totoo, lalo na sa political economy. Kasi the more you learn about how the world works, the more mo ring gustong ayusin kung ano ang mali sa sistema. Another survival tip? Kape. Hindi lang dahil sa caffeine, kundi dahil sa community. Alam mo yung bonding mo sa mga kaklase mo sa coffee shop habang sabay-sabay kayong nagko-complain about sa thesis? That's healing. That's love. One time, 3 a.m. na kami natapos sa org work at thesis. Tapos sabay-sabay naming napagtanto. Guys, hindi pa tayo tapos mag-submit ng reflection paper. Collective breakdown yon. Pero at least, sama-sama kaming bumagsak. Ay lumaban. Alam mo, college teaches you so much more than theories. It teaches you resilience, compassion, grit. Kahit ilang beses kang sumablay sa quiz, ilang beses ka mang mapagod, you still show up. And that says a lot about you. So, sa mga nakikinig na fellow students, political economy man o hindi, keep going. Hindi ka nag-iisa. Kung napapaisip ka kung worth it pa ba itong course mo, itong stress at journey mo, guess what? Yes, worth it yan lahat. You're not just learning for the sake of grades. You're learning because you care about the world, about your future, about the people around you. Before we end this episode, gusto ko lang iwan sa inyo itong reminder na to. Ang pagiging college student, lalo na sa kurso ng political economy, ay hindi lang tungkol sa pag-aaral para makapasa. It's about learning how the world works and finding your place in it. Yes, mahirap. May mga araw talagang nakakapagod, nakaka-burnout, at parang gusto mo na lang sumuko. Pero sa bawat reading, bawat discussion, at bawat tanong na nabubuo sa isip mo,
may halaga yan. Kasi that means you're thinking, you're growing, and you care. Kaya sa mga kapwa kong estudyante, padayon, keep going. Hindi sayang ang effort mo. Those late nights, mini breakdowns, and silent victories, lahat yan parte ng kwento mo. Someday, all this will make sense. And more than the grades or the diploma, ang pinakamahalaga ay kung paano ka nabago ng prosesong ito. Once again, ako si Shea at maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, alagaan mo ang sarili mo pagpahinga kung kailangan at tandaan mo kung bakit ka nagsimula. Bye!